skeletal pa lang, nagsisimula pa. Tapos meron namang tinayo doon na malaki na, parang gusali. Naalala nyo itong sa Barangay 8? Ito yung mga pinatayo ng mga bahay ng mga barangay official. Grabe, noong nabutan to, nagsisimula pa lang yung construction. Ito pala ay illegal na kinonstruct, wala mga permit, kaya naman pinademolish agad ito. Noong napuntahan to, nagsisimula pa lang, skeletal pa lang, at matindi dito, meron pang second floor na pinagawa na bahay. So talagang malaki yung ginastos. Talaga namang nagtanong yung mga concerned citizen dito, kamusta na after ma-demolish? Na-clear na ba at ano ng itsura nitong daanan? So ito po yung sitwasyon at ito po yung itsura ng mga bahay na pinatayo noon. Tatanong dito yun i-update na nga natin. Siguro pang 5 na to. Yan, ito yung mga binibenta ng mga bakal. Yan, makita ko sa inyo yung itsura kabay na ito yun. So, isang kwarto to. Tingnan nga natin. Ayun, may CR pa dito. Dito na tayo sa Moriones, sa harap ng Tutuban Center. So muli natin i-update kabay itong kondito, mga bahay na nag-demolish. Dito malapit ito yung mga pinatayo kabay, grabe. Noong nabutan to, skeletal pa lang, nagsisimula pa. Tapos meron namang tinayo doon na malaki na, parang gusali. Second floor. Ito yun, no? Ito yung entrance. So ngayon, tingnan natin kasi marami nagtatanong dito kung ano na yung itsura after masimulan yung demolition. Ito kasi kabay, nakikita mo to, may mga barong-barong na dati yan, na-demolish na yan. So literally para lang siyang walkway para sa mga kwanto. Parang walkway lang talaga eh. Pero after ilan, yung mga tinayo dyan, bago-bago lang eh. Noong nabutan dito, parang mainit-init pa, kakasimula pa lang. Buti nung nabutan, na-demolish na agad. So ngayon, merong mga kwan dito na pa-practice. Yan, so tingnan natin, pakita ko sa inyo yung mga kondo na demolish, ano nang itsura ngayon. At ito na po yung latest update dito sa Barangay 8, Moriones, Manila. Halos wipe out na yung mga bahay dito. Ang natitira na lang yung mga debris. I think may ginagawa sila ngayon dito, parang ibabalik na yata tong daanan. So hopefully pag naayos na to, pwede na madaanan ulit to ng mga tao. Noong nabutan to ng demolition, may mga bahay dito na nagsisimula pa lang. Ito yun, no? Yan yung mga skeletal pa lang, di ba? Ang matindi nito, malaki nang nagastos yung mga nagpagawa dito. So sa isang iglap, nasayang na lang yung pera, di ba? Alam nila na illegal yung pagpapagawa dito, sinundan pa. Yung matindi dito, yung second floor, talaga siyang parang apartment style. So ito, may mga truck ngayon dyan, mukhang inaayos na nila itong pader at saka yung mga daanan. Tapos yung mga debris, unting-unting kinukuha na. So meron yata natitira dito. I think ito yata yung kulay green, no? Ewan ko lang kung kasama pa yan, ha? Yan. Pero ngayon, yan, malaki na yung progress. Abangan natin kung anong gagawin dito kapag totally natanggal yung mga debris dyan. Ito kasi ang sabi daw, pwede daw ang daanan ng tao to. Kung makikita mo kasi dito sa daanan, para siyang tahimik lang dito eh. Tapos itong sa gilid niya, kuan pa to, puro mga bakanteng lote lang, puro mga puno, tsaka mga talahib lang. So hindi mo akalain na pwede pala to siyang daanan. So kaya anong nangyari dito, tinayuan ng mga bahay. Pero ito kasi pag nagtayo ka ng bahay dyan kabayan, dyan na magsisimula yan. Dadami at dadami yan. 'Di ba? Katulad sa mga ibang estero na napupuntahan natin, 'di ba? Lalo na sa estero di Magdalena, grabe yung mga squatter area doon, 'di ba? Talagang dumugyot na yung estero. Ito, tapos tinatanggalan nila yung mga debris dito, nililipat na lang.
Ang diretso nito papuntang Moriones Street na, tapos pa kanan papuntang Tutuban. Yan. So makikita mo dito napakaganda ng lugar, 'di ba? Pwedeng i-develop 'to na gawing siguro parang linear park, daanan ng mga tao. Kasi dito sa dulo, may mga estudyante pumupunta dito. Dito sila nagpa-practice. Maganda rin kasi marami mga puno, hindi masyadong mainit. So ganyan dapat para sa publiko, tao, 'di ba? Bakit naman kasi kung tayuan mo ng mga bahay ito, 'di ba? Eh talagang magiging dugyot 'yan, 'di ba? Pwede na nga gawin linear park to, tinayuan pa ng mga bahay. Ito naman yung estero. Tingnan mo kung gaano kalinis, no? Ditong history dito dati, marami itong mga barong-barong. Na-demolish na yun eh. Dito parte, no? Napakapangin ka tingnan. Ito yung itsura niya dati, oh. Ganito kadami yung mga barong-barong dati. Dito po yan sa Moriones, ha. Tapos yung likod niyan, wala pa yung daanan dyan. 'Di ba? Kita mo kung gaano ka dugyot yung estero. Ganyan ang mangyari kapag hindi napigilan yung mga kubul-kubul na pinapatayo. At ngayon, buti at nabutan to, no? Pero naman yung mga bahay na pinatayo dito, konkreto naman siya. Dito pala sa kalagitnaan ng estero, may flood control project, oh. Pumping station yan. Oh, di ba? Ang ganda tingnan kapag wala mga obstruction dyan, no, sa daanan, di ba? So, sa likod na lang mukhang meron pa isang building yata. Ewan ko lang kung ano pang gagawin dyan. Nilagyan na to ng mga metal fence, magkabilang side. Yun ang problema dito, mukhang binayan ulit to. May mga gamit. Malaking tulong din yan yung mga metal fence na yan para hindi basta magtapon ng basura dito sa estero. Puspusan din kasi yung ginagawang dredging dito eh. Pati yung pagtanggal ng mga basura. So dito merong pumping station. Pero pang konti yan. Pangsala din niya ng basura. Laki na improvement, oh. Tingnan mo itong daanan dito, di ba? Maayos siya, oh. May pathway talaga. Hindi siya ginawang squatter area. Ganyan dapat, di ba? Daanan para sa mga tao. Dito na tayo sa kabilang barangay. Dito kabay, matatanaw mo na yung kabilang side. Oh. Dito yung na-demolish. Wala na. So ngayon ang ginagawa dyan, mukhang pinapatag na. Wala na. Grabe yung mga pinagawang bahay dyan kabay. Talagang kanyan. Mga bahay talagang tinayo dyan. Pero nga dyan, mga second floor pa, third floor. Wala na, puro mga puno na ulit.